Na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, panibagong paksa hinggil sa maluwalhating Quran bilang himala. Ngayon po mga kapatid, ang pag-uusapan natin ang tinatawag sa wikang Arabic na dalalatus syara', ang katibayan ng batas o ang katibayan ng banal na Quran bilang batas. Maaring may mga tao, lalo-lalo yung mga pilosopo, na hindi sasang-ayon sa sinasabi natin na ang isa sa mga katibayan ay ang pagiging batas ng banal na Quran bilang himala. Ngayon mga kapatid, kapag nilinaw natin ang bagay na ito, maaring mawala yung agam-agam dun sa mga taong sumasalungat sa mga ganitong pagpapaliwanag. At katunayan nga, yung mga ganitong pagpapaliwanag ay maraming mga dalubhasa sa Islam na kanilang tinalakay sa kanilang mga aklat ang ganitong pakahulugan. Isa na dito si Al-Qadi Abu Ya'la. Si Al-Qadi Abu Ya'la sa kanyang aklat na Uyunul Masail, Uyunul Masail, sabihin ang mga mata ng mga pagpapaliwanag o discussion. Ganun din si Abu Bakr al-Bayhaqi sa kanyang aklat na Al-I'tiqad. Isabihin ng i'tiqad ay ang paninindigan o pananampalataya. Si Khattabi naman sa kanyang aklat na tinatawag niyang Al-Ghunya Anil Kalam. Ibig sabihin ng Ghunya Anil Kalam ay sabihin, tayo bilang mga Muslim ay hindi na natin masyadong kailangan yung tinatawag na philosophy, lalo-lalo na yung philosophy ng mga sinaunang mga non-Muslim katulad ng Greek philosophy. Hindi natin kailangan kasi sapat na yung banal na Quran para sa atin. At samantalang si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nilinaw din niya ang mga bagay na ito at sabi nung kanyang estudyante na si Ibnul Qayyim rahimahullah, sabi niya, wahadi turuk o wahadat tariq, ang ganitong pamaraan ng pagpapalitaw na ang banal na Quran ay talagang pinapatunayan niya ang kanyang pagiging himala bilang batas ng Allah sa kanyang mga nilikha, ay pinakamalakas na pamamaraan, pinakamatatag na pamamaraan, pinakatamang pamamaraan, at makatotohanang paraan, Allahu Akbar, na nagpapatunay ng Allah na tagapaglikha ay pinapatunayan sa pamagitan ng banal na Quran ang kanyang pagiging tagapaglikha, ang kanyang mga katangian at ang kanyang mga gawain. At ang ganitong pamaraan ng pagpapalitaw ng mga katibayan ay
sa pamagitan ng pakikipag-ugnay o pakipag-connect o pakipag-ugnay dun sa ganung pamaraan, dun sa katibayan o dun sa mga patunay na lumilitaw kapag nilabas mo yung mga ganung kapahayagan na katulad ng pinapahayag ng Banal na Quran. Na kung saan mas matindi pa ito dun sa lohika ng tao, kahit mali na lohika at kung ano ang pinapatunayan ng lohika. Halimbawa na lang, merong lohika ng mga philosophy na sinasabi nila sa English. Halimbawa ko lang ito na ibig sabihin, hindi lahat ng sinasabi nilang logic ay logic. Ayon sa tamang pakakaintindi. Sabi nila, to see is to believe. Sabihin kung hindi mo makita, ay hindi ka dapat maniwala. Ay hindi pwedeng i-apply yun sa lahat ng bagay. Na kapag hindi mo nakita, hindi mo dapat paniwalaan kasi napakaraming bagay na hindi natin nakikita pero pinapaniwala natin dun sa mga malinaw na katibayan. Halimbawa na lang dun sa dun sa malinong logic ng mga may logic, lalo ng mga pilosopo. Halimbawa na lang, nakita mo ba ang lolo ng lolo mo? Siguro hindi mo nakita. Maaaring kahit libingan niya, hindi mo alam kung saan. Pero naniniwala ka ba na may lolo ang lolo mo? Oo naman. Diba? Yun yung logic na, hindi mo na kailangan makita, kaya mali yung to see is to believe. Halimbawa na lang, okay. Isang halimbawa doon sa to see is to believe na sinasabi ng mga pilosopo. Nakita mo ba yung utak mo? Siyempre, walang sino man sa atin nakita ng kanyang sariling utak. Pero naniwala ka ba may utak ka? Oo naman, kahit hindi ko nakita, naniwala ko eh. Kaya, hindi yung, kumbaga sa hindi yung sa ganong katindi na logic, na katanggap-tanggap kagad. Ngayon, ang pagpapatunay ng Banal na Quran, ganon din yung mga himala pa na mga sinaunang mga tao, sinaunang mga propeta, ay pinapatunayan niya sa pamagitan ng ating pakiramdam at sa pamagitan ng ating isip. Magkasama yung utak, talino, at saka pakiramdam the same time. Na yun na nagpapatunay dun sa ating mga sinasabi, lalo-lalo na patungkol sa Banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nito, ang katibayan na ito ay napakahalagang patunay. Kaya ano ang tawag ng Allah sa mga katibayan na ito sa pamamagitan ng Banal na Quran, kahit yung mga sinauna pang mga himala ng mga sinauna mga propeta, tinawag ng Allah na ayatun bayinat. Ayatun bayinat. Mga palatandaan na mga malilinaw. O kung baliktarin natin, mga malilinaw na palatandaan. Yun ang tawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa mga bagay nito pinag-usapan natin, mga malilinaw na palatandaan. Kaya itong malilinaw mga palatandaan na dala-dala ng Banal na Quran, mga kapatid, o ikinuwento ng Banal na Quran. Na ikwento ng Banal na Quran. Katulad ng mga kwento hinggil sa mga sinaunang mga tao. Ay, sabi ng mga dalubhasa na hati sa dalawa, yung ayatun bayinat ay nahati sa dalawa. Una-una ay al-ayat wal barahin. Ang mga talata o mga kapahayagan at saka mga patunay. Mga katibayan. Ang tawag dito sa mga talatang ito na mga katibayan ay tinatawag na al-mu'ajizat, mga himala.
Yun yung unang side. Pangalawa, al-ulum wal ahkam. Ang mga kaalaman at saka batas. Ang mga kaalaman at saka batas. Mga alituntunin, mga batas. Na kung saan itong mga kaalaman at ang batas ay saklaw niyang lahat ng ikabubuti ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo-lalo na yung tao. Ibig sabihin yung batas, yung mga kaalaman, mga sistema, ay dahil sa ito'y ikabubuti ng mga nilikha ng Allah, lalo-lalo ng tao, na kung saan ito ang dala ng mga propeta. Ibig sabihin yun, yung mga katibayan ng mga propeta ay pwede nating sabihin na maraming mahalagang punto doon. Unang-una, katibayan ng mga propeta na mayroong tunay na Diyos. Lalo-lalo yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pangalawa, katibayan ng mga propeta na sila'y mga propeta. At pwedeng pangatlo, katibayan ng mga propeta na sila ay ang dala-dala nila ng mga aklat, ito ay gabay sa sangkatauhan o gabay sa mga tao. Sabihin, ito ang dapat nilang sundin. Yung mensahe na dala-dala nila ay totoo. Kaya pwede mong sabihin, una-una, patunay na mayroong tunay na tagapaglikha na dapat sambahin. Pangalawa, patunay na sila ay mga propeta na galing sa Allah. Pangatlo, ang kanilang mensahe o ang kanilang daladalang mensahe ay totoo na galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ngayon mga kapatid, doon sa pangalawa, o doon sa una, yung tinatawag na ayat wal barahin, yung mga palatandaan, mga katibayan. Wahiyal mu'ajizat, ito yung mga himala. Ito ay nilinaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang aklat na banal na Quran, na kung saan pinapatunayan na siya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nagpadala ng kanyang sugo. Ibig sabihin, nag-iisang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang tagapaglikha, siya ang sinasamba, na kung saan siya ang nagpadala ng mga sugo at mga propeta. Na kung saan ang unang-unang katibayan nila bilang mga propeta, yung kapahayagan o revelasyon o tinatawag sa wikang Arabic na al-wahi na kanilang daladala. Na itong wahi, revelasyon na kanilang daladala, ay pinapatunayan ng mga palatandaan, mga katibayan, bilang patunay para sa kanila, para sa mga propeta, na sila talaga ay tunay, totoo, na propeta at sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unang-una patunay dito, yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Suratul Hadid. Suratul Hadid, aya na 25, ganito ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Katunayan, ipinadala namin ng aming mga sugo, sabi ng Allah, bil bayyinat.
na dala-dala nila ang mga katibayan. Dala nila ang mga katibayan na sila ay mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna ma'ahumul kitab, at ibinaba namin kasama nila ang aklat. Ibig sabihin, ang mga propeta at mga sugo may dala-dala silang aklat. Yun na nga, kasi marami nag-aangkin na sila yung mga propeta at mga sugo. Lalo-lalo na ngayon, wala naman sila dalang aklat, kundi bumabase lang sila doon sa aklat ng mga nauna. Ipagpatuloy po natin mga kapatid, dyan lang muna kayo. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Kaya nga mga kapatid, yung mga nag-aangkin, lalo na ngayon, na sila ay mga propeta at mga sugo, kung ano-ano pinagsasabi nila, wala naman silang katibayan eh. Halimbawa nang sasabihin nila na sila do'y, isa sa mga nagpapaliwanag ng relihiyon, siya do'y anak ng Diyos at certified pa, meron siyang certificate. Saan ang galing certificate niya? Naipakita ba niya? Meron siyang certificate. Kasi, hindi ka pwede magsalita lang, wala kang katibayan. Hindi ka mananalo sa korte. Kung haka-haka lang ang dala mo. Kaya, babalikan natin yung ayah. Sabi ng Allah, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Katunayan, aming ipinadala ang aming mga sugo na dala-dala nila ang mga bayyinat. Mga malilinaw na katibayan. Kasama ng mga malilinaw na katibayan, sabi ng Allah, "Wa anzalna ma'ahumul kitab." At ipinahayag namin, ibinaba namin, kasama sa pagpadala sa kanila, ang aklat. Kaya yung mga dakilang sugo na pinadala ng Allah, ay meron silang mga aklat. Sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon 104 na mga aklat na ipinadala sa mga propeta. Ang nabanggit lang sa banal na Quran, maliban sa banal na Quran, ang nabanggit lang sa banal na Quran ay 4 plus banal na Quran, magiging 5. Yun lang nabanggit, pero hindi lang ang hulugan na yun lang ang aklat. Kasi meron nga 104 eh. Yun ang patunay doon sa pagiging propeta ng mga propeta. May dala silang aklat. Naalala ko tuloy,
Patalastas lang. Merong isang babae sa Luzon yata na nag-aangkin na propeta daw siya. Tapos may aklat to na ipinahayag sa kanya. May dala siyang napakalawak na mahaba na tela na nakasulat dun yung revelasyon doon sa kanya, doon sa tela. Hindi ko alam kung nasaan na yun. Ang mahalaga, yung mga katulad ng mga kasinungalingan, hindi yung magtatagal. Sa bagay, may mga kasinungalingan nagtatagal, pero hindi ko alam kung saan yung babae na yun. Babae pa naman. Na propeta daw siya at may daladala siyang revelasyon, na yung revelasyon na daladala niya, nakasulat sa mga malawak na mahaba na tela. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Okay. Pero dahil sa inyo, hindi totoo, hindi namang nagtagal. Kaya ang banal na Quran, nadala-dala ng huling sugo na si Prophet Muhammad SAW, yun ang sinabi ng Allah, anzal na ma'ahumul kitab. Bawat isa sa kanila may dala-dalang aklat, siyempre ang pinakahuli si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang banal na Quran ito ang pinag-uusapan natin ay umabot na ng more than 1,440 years, may gitna, no? Ang edad ng banal na Quran. Wala pang naidagdag, wala pang nabawas. Kung anong iniwanan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun pa rin ang meron ngayon. Walang dagdag, walang bawas. I-compare mo sa ibang mga aklat o ibang mga aklat na inaangkin ng ibang grupo ng mga mananampalataya, ibang sekta halimbawa o ibang relihiyon, na yung kanilang aklat, ay oo nga, yung pa rin ang pangalan. Pero pag tiningnan mo, dagdag bawas, nadagdagan, nababawasan. Bakit? May karapatan ba silang dagdagan o bawasan ng salita ng Diyos? Siyempre, wala. Pero bakit nangyari yun? Patunay, bakit nangyari yun na nadagdag lang, nababawasan? Patunay ng kanilang daladalang aklat ay hindi tunay. Hindi totoo. Kasi kung totoo, hindi mo mabawasan. Nakatulad ng banal na Quran. Isa pang aya, sinabi ng Allah Suratul Nahl, Surah 16, aya 43 at saka 44. Ganito ang sinabi ng Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Wala kami pinadala o hindi kami nagpadala ng mga propeta na nauna sa iyo, O Muhammad, maliban sa sila'y mga kalalakihan. Sabihin, ang pinadala ng Allah ng mga propeta ay mga kalalakihan. Ibig sabihin, walang propeta na babae. Sila ay rijalan nuhi ilayhim, na kung saan ipinahayag namin sa kanila, ano ipinahayag doon sa mga propeta at mga sugo? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa mga may alam. Inutusan tayo na mag-aral. At inutusan tayo na magtanong dun sa may alam. In kuntum la ta'lamun. Kung ang mga bagay ay hindi niyo alam, ibig sabihin kapag meron kayo hindi alam, magtanong kayo sa mga nakakaalam. Bilbayinati wa zubur. Na kung saan itong mga kalalakihan ng mga propeta at walang propetang babae, mga kalalakihan lang. Ano ang ipinadala sa kanila na dala-dala nila? Sabi ng Allah, bilbayinati wa zubur. Mga malilinaw na mga palatandaan
at mga aklat. Mga malilino na mga palatandaan at mga aklat. Yun ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama sa mga propeta at mga sugo ng kanyang pinili. Mga malilino na mga palatandaan at mga aklat. Kaya dahil doon, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ma minal anbiya'i min nabi. Ma minal anbiya'i min nabi. Sabi na walang sino man na propeta mula sa mga propeta. Walang sino mang propeta mula sa mga propeta. Illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alayhi al-bashar. Na kung saan sabi niya, bawat propeta ay meron silang ayat. Ang ayat dito mga kapatid ay mga palatandaan. So meron silang patunay, palatandaan, na sila ay, sabi niya, ma mithluhu amana alayhi al-bashar. Na kung saan, yun ang dahilan, kaya naniwala sa kanila o sa sino man sa kanila ang mga tao. Kaya dito, sinabi dito, ayat. Mga tanda. Mga tanda. At maaari din ibig sabihin ng tanda ay talata. Ibig sabihin mga aklat. Na sa pamagitan nun, kaya naniwala sa kanila o naniwala sa sino man sa kanila ang mga tao. Doon sa mga tanda. Palatandaan. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Samantalang ako, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ipinagkaloob sa akin ay wahi. Ibig sabihin, revelasyon, kapahayagan. Awhahu Allahu ilay, na kung saan ipinahayag ng Allah sa akin. Ibig sabihin, ang himala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang tanda ay revelasyon. Ito na nga ang banal na Quran na ipinahayag ng Allah sa kanya. فأرجو أن نكون أكثرهم تابعا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. At inaasahan ko, hinahangad ko, sabi ng propeta, na ako ang pinakamaraming tagasunod pagdating ng araw ng huling pagkabuhay. Sabihin sa kabilang buhay, ang pinakamaraming tagasunod si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kahit bago pa mangyari yung kabilang buhay, ay ngayon ay unti-unti nang lumilitaw na pinakamaraming tagasunod si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I-compare mo sa mga nag-aangkin na sila ay mga namumuno sa relihiyon. Ay mas marami na ngayon mga Muslim kasi ang iba ay sabi nila umabot na ng 1.8. 1,800,000,000. Pero sabi naman ng iba, halos umabot na ng 2 billions ang mga Muslim sa buong mundo. Ibig sabihin, mas marami na tayo sa Roman Catholic. Samantalang alam natin, kung ang Islam ay kalat sa buong mundo, ganoon din ang Roman Catholic kalat sa buong mundo. Pero sa bilang, mas marami na ang mga Muslim sa Roman Catholic. Siyempre kasi, bakit natin nabanggit ang Roman Catholic? Kasi, ang ibang sekta ng Kristyanismo ay iba sa Roman Catholic. Hindi mo pwedeng sabihin isa lang sila. Hindi mo pwedeng sabihin na isa lang ang Roman Catholic
at saka protestante. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kaya ang pinakamarami pa rin sa lahat ng sekta ng Kristyanismo ay ang Roman Catholic. At sa ngayon, ay mas marami ng bilang ng mga Muslim sa Roman Catholic. Allahu Akbar. Kaya pwede mo sabihin, hindi. Roman Catholic, Protestant, halimbawa, ay magkasama yon. Hindi magkasama kasi magkaiba ang simbahan nun eh. Ang Roman Catholic, punong-puno ng rebulto ang kanilang mga simbahan, samantalang Protestant, lalong-lalo yung tinatawag nilang born again, ay walang rebulto ang kanilang simbahan. Kaya paano masabi magkapareho? Hindi sila magkapareho. Kaya talagang nakabukod talagang Roman Catholic. Now, which is, silang pinakamaraming bilang. I-compare mo sa ibang sekta ng Kristyanismo, mas marami pang Roman Catholic kaysa Budismo, at mas maraming Roman Catholic sa mga Hinduismo. Yung malaking grupo ng mga tao na yun sa isang religion. Una-una yung Hinduismo, pangalawa yung Budismo. Siyempre kasi yung Budismo ay kasama ng China, pero i-compare mo ang isa, Hinduismo sa Katolisismo, ay mas marami ang Catholic. Ganon din, i-compare mo ang Judaismo sa Catholic, mas marami pa rin Catholic. Pero pag i-compare mo ang Catholic sa Islam, mas marami na ngayon ang mga Muslim. Kaya bago pa ang kabilang buhay, ay makikita na natin na mas marami talagang ang Muslim kaysa Roman Catholic. Kaya dito sa ayang ito ay tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ayat. Diyan lang muna kayo mga kapatid. Ipagpatuloy natin sa susunod na episode. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.